Yes, hello guys. Nandito na naman tayo sa fitness journey natin and ito pinaka best tips ko para sa inyo. Sa mga tamad maglakad dyan dahil may mga reason na mainit, kesyo umulan, makamatay sila or maihi. Well, best place to walk 10,000 steps is sa loob ng mall. So kung tinatamad kayong maglakad at ang dami nyong rason, gumawa kayo ng rason kung paano nyo gagawin yung goal nyo in a nice way. So ito, nandito tayo sa mall para maglakad-lakad lang at tapusin ang 10,000 steps natin dito. At dito malamig, safe, may CR, and marami ka makikitang gamit-gamit. So hindi mo may isip na naglalakad ka ng 10,000 steps goals. Kaya guys, stay fit. May mga tao nagsasabing, Coach, nagugluto tayo kasi ako, nagpapaputi ako, kaya ayaw akong maglakad. Well, ito na ang solusyon nyo. Pwede kayo maglakad dito sa mall. Dito, hindi kayo iitim. At the same time, na-hit nyo pa rin yung 10,000 steps nyo at nagiging healthy pa rin kayo. Like now, kita mo, nakapambahay lang ako. Pero, goal ko lang dito is to walk 10,000 steps. Then, tapos ng 10,000 steps, pwede na tayong umuwi. Yan. Tapos gusto ko pala i-share sa inyo, guys, kung gaano kahirap ang buhay ng ma-stroke. So, etong video na to, ginawa ko to para iparamdam sa sister ko na hindi siya nag-iisa sa pinagdadaanan niya. Na laging andito yung personal coach niya na shorty niya na gagabay sa kanyang laban. So, itong exercise na to is for stroke patients at pwede niyong gawin to sa mga stroke patients yan. So, itong challenge na to, ginawa ko to para lang maramdaman ng sister ko na kung ano yung pinagdadaanan niya every time na gumigising siya is tinatry kong pagdaanan. So, yan, hindi ko gagalawin yung left arm and left feet ko, left legs ko. So, yung right lang lahat ang gagamitin ko dyan. So, ayan, in-exercise ko muna, banat-banat ng mga daliri. So, parang iniisip ko na lang ako yung na-stroke sa tao. So, ayan, yung parang exercise na to stretch your muscles. Yan yung pagkagising ko kasi nagmo-morning routine pa ako. So, after ko mag-morning routine, ginawa ko na itong challenge na to. Ayan na siya. So, makikita nyo, magulo pa yung kama ko, aayusin ko yan. Pero ipapass forward natin para kasi masyadong mahaba yung proseso, medyo mabagal kasi isang kamay lang yung gamit ko. Pero sana kung mapapanood ko ng sister ko, maramdaman niya na kaya niya. Wag lang siyang maghihinto. Okay lang mapagod, pero bukas laban ulit. So ayan, ayusin ko yung kama ko, which is yun yung lagi kong pinapayo sa mga clients ko after nila mag morning routine. Kasi ang pag-aayos ng kama is one of way ng discipline. So pag kung inaayos mo lagi yung kama mo, is part yan na improve yung disiplina mo sa katawan mo. So ayan, medyo inaantok-antok pa tayo. So ayan, dahil sa medyo masikip yung kwarto ko, lumabas muna ako para magpalit lang ng sides kasi aayusin ko na yung kumot ko. Then ayun na nga, ipapass forward na natin to kasi medyo matagal ko siyang naayos kasi isang kamay lang ang gamit ko. So ayan, dito ako sa gaming room ko. So ayan, at sa mga tao dyan na stroke patients, sana makatulong din tong video ko as motivation, and sana hindi kayo mapanghinaan ng loob. Lagi niyong tatandaan na God is always good at laging nandyan. So ayan, isang kamay lang ang gamit ko at gagawin ko pa rin yung like kong ginagawa tuwing umaga na nagdidilig ng halaman. Tapos huwag niyong kakalimutang ngumiti sa bawat araw.
Kahit gaano kabigat yung pinagdadaanan nyo, always smile, always look for something para lang maging masaya. Ayan, nakikita nyo yung hakbang ko dyan, paunti-unti lang kasi talagang inaano ko na hindi ko nagagalaw yung left body ko. Ayan. So ayan, nagtututbrush na ako ng isang kamay lang. Ayan, kausap ko lang yung naglilinis ang bahay namin dyan. So ayan, toothbrush. Tapos kung mag-toothbrush, nagilamos din ako dyan ng isang kamay lang. Kasi yan naman ang lagi kong ginagawa. Then ayan nga, yung 10,000 steps natin, nagawa natin. At ayan yung macros food natin for today, low carbs. Thanks guys, stay fit.